Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 15, 2026. Pag-usapan po natin itong mga balita, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na palasak sa social media. Ito po ay may kaugnayan dito sa balita na di umano si Congressman Libiste ay pinagmulta ng DOE o Department of Energy ng 20 billion dahil sa pagbibinta ng kanyang solar company. Sapagkat ayon nga po kay Ombudsman Remulla, at galit na galit dito si Ombudsman Boyeng Remulla, ang sabi niya hindi na raw nahiya itong si Congressman Libiste, kabata-bata, pinagkakitaan yung prangkisa na ibinigay sa kanya at naibinta di umano ang solar company na yan ng 30 billion. At ayon sa balita, huling balita tungkol dito, pinagmumulta siya ng DOE ng 20 billion. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong ko, bakit pinagmumulta po siya? Bakit sa panahon ito? Alam po natin na kung hindi binulgar o isinapubliko ni Congressman Libiste ang Cabral Files na kung saan binabanggit di umano dito na itong mga congressmen at mga senador at kahit itong mga membro ng gabinete ng bangag na administrasyon ay mayroong mga insertion na pinagmulan o na siyang ginamit dito sa mga ghost projects ng flood control scandal. So ang ibig lamang po sabihin nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong ginagawa nila kay Congressman Libiste, ito po ay panggigipit ng bangag na administrasyon. Panggigipit sapagkat ibinulgar nga o isinapubliko ni Congressman Libiste yung Cabral Files na nagsasaad ng mga congressmen at senador na binayaran ng bangag na administrasyon. Kaya po nagagalit ang administrasyon at ginigipit po si Congressman Libiste. This is the irony of the incumbent administration. Si Congressman Kiko Barsaga na naging critical din sa ating Pangulo kay Martin Romualdez, pinasuspindi po sa Kongreso. Until now, suspended po si Congressman Barsaga. At ito namang si Congressman Libiste ay yan, kinakasuhan. At sa huling balita pa rin tungkol dito, hiningi ni Bongbong Marcos ang tulong ng ahensya o inutusan ang mga ahensya ng pamahalaan that by all means kailangan may uwi dito sa Saldico. At kung maalala din po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong colonel na si Colonel Mungaw, na kung saan nagpost siya sa kanyang Facebook o sa social media na siya ay personal na nagwi-withdraw ng kanyang suporta sa kanyang Commander-in-Chief sa katauhan ng bangag na Pangulo. Ito pong si Colonel Mungaw ay sinuspindi na rin po
tinanggal sa kanyang tungkulin bilang training director sa Philippine Army. So ano po ang mga implikasyon nito? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang lahat ng mga critics ng kasakalukuyang administrasyon ay talagang kanila pong ginikipit, kinakasuhan, katulad po kay General Bokis, kinasuhan po ng inciting to sedition. So ito po ay pamamaraan ng kasalukuyang administrasyon upang takutin ang sinumang magsasalita laban sa kanyang administrasyon. Samantalang itong mga korap na opisyalis, membro ng kanyang sindikato na walang habas na nagnanakaw sa kabanang bayan, ay patuloy po na nagpapakasaya sa gitna ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ang ating masasabi dito. Ang Pilipinas po sooner will become the next Iran in the Far East. Alam naman po natin ang nangyari sa Iran. Sa kasalukuyan po, bumabagsak ang pamahalaan ng Iran sapagkat dulot ng matinding kahirapan, nag-rebelde na po ang mga Iranians. At ayon sa huling balita, natatalo na ang Persa ng pamahalaan. Ang iba ay nag-defect na po, bumaliktad na at sumama na sa kanilang mga mamamayan na nag-rebelde laban sa kanilang pamahalaan. Sa Pilipinas po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po malayo na mangyayari ang katulad na pangyayari sa Iran. Sapagkat kung atin pong titingnan, alam po naman natin na katulad ng nangyari sa Iran, ang sambayan ng Pilipino ay patuloy na nasasadla sa matinding kahirapan. At habang ang sambayanan ay nagdurusa sa matinding kahirapan, patuloy ang pamahalaan umaakto bilang isang sindikato sa pamumuno mismo ng Pangulo na si PBBM upang walang habas na nakawin ang pera ng sambayan ng Pilipino para sa kanilang pansariling kapakanan. Imagine, habang sinasabi nila na ang pangkaraniwang Pilipino ay makontento na sa halagang 500 pisong pangdotsi buwina, ang mga membro ng Kamara ayon sa balita ay binigyan ng tagda 2 milyong bonus. At sabi nga ni Congressman Libiste, hindi hiwalay pa po yan sa ibang insentibo. Pumirma ka sa budget ng 2026, ng report ng BICAM, bibigyan ka ng 1.5 million. Iba pa po yan doon sa 2 milyon na bonus ngayong nakaraang Pasko. So habang po nagpapakasasa ang mga opisyalis ni Bongbong Marcos, pinaghati-hatian nila ang budget ng bansa, ang sambayan ng Pilipino ay nagdurusa, namamatay sa gutom, namamatay sa sakit, na hindi man lamang nagkakaroon ng pangunahing lunas dulot ng kahirapan. Ang ginagawa po ng kasalukuyang Pangulo ay panay kasinungalingan, pambubula. Sinasabi po na zero billing. Kapag may sakit ka, pumunta ka lang sa mga hospital ng pamahalaan, wala kang babayaran kahit 5. Pero yan po ay salita lamang.
sa tunay na karanasan ng sambayan ng Pilipino, hindi po totoo yan. Sinasabi sa mga social media na mayroong dagdag na pensyon sa mga SSS pensioners sa DSIS. Pero wala naman pong aktual na natatanggap ang mga pensioners. So, ibig po sabihin ay talagang pambubula lamang, pambubudol lamang ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Habang lumalala ang kahirapan, ang maraming Pilipino na namamatay sa gutom, sa sakit. Pero ang pamahalaan patuloy sa pandarambong at lahat ng mga critics, yung mga nagsasalita laban sa kanilang ginagawang mga kabulastugan ay kanila pong ginikipit, pinahihirapan. So ito po ay kalintulan ng ginawa ng mga opisyalis ng Iran sa pamumuno ng kanilang religious leader na si Ayatollah Khamenei. At ganoon din po ang nangyari sa Venezuela, kung saan pinadukot ni President Trump ng Amerika ang kanila pangulo na si Maduro. So nangyayari pong ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po malayo na ang mga Pilipino ay mag-aklas din po lumaban sa kanilang pamahalaan for survival. Kaya sinasabi po natin, kung hindi po ito mababago at sa tingin po natin hindi ito magbabago, talagang mangyayari sa Pilipinas ang nangyayari sa Iran. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na marami ng mga Pilipino na wala na pong tiwala sa Pangulo. Ang kanyang trust rating po ay negative. Nung una, negative 3, negative 15, at sa bandang huli, naging negative 27. So, hindi lang basta zero. Mas mababa pa kaysa zero. Nag-negative na nga po. So, ano ay pinakikita dito? Na wala na pong tiwala ang sambayan ng Pilipino. Sa makatwid, wala nang moral na basihan para manatili pa ang kasalukuyang presidente sa Malacanang. Ang sabi nga po ng isang dating spokesman ng Marine sa katauhan ni General Arevalo, kailangan gumawa ng supreme sacrifice ang Pangulo. Ano po ang supreme sacrifice na kanyang tinutukoy dito? Ibig po sabihin, kusang loob na siyang bumaba, mag-resign na po. Dahil kung hindi po siya magre-resign at tumagal pa siya sa Malacanang, sigurado po na mag-aaklas ang sambayan ng Pilipino. At kapag ginawa ng mamamayan ang mag-aklas laban sa kanilang pamahalaan, sinisigurado po natin sa pagkakataong ito na ang Armed Forces of the Philippines at maging ang PNP ay babaliktad po at papanig sa sambayan ng Pilipino. It is just a matter of time. Kaya nga po ang ating panawagan sa sambayanan, huwag po silang matakot magsalita laban sa gobyerno, lumabas at magprotesta ng sabay-sabay at hilingin hindi lamang ang accountability, pagpus ang dapat na hilingin ay ang agarang pagbibitiw ng kasalukuyang bangag at magnanakaw na presidente sa katauhan ni Bongbong Marcos.
hindi po ang problema ng sambayan ng Pilipino. Ang problema ng kawalang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang Pangulo ay hindi po malulutas sa pamamagitan ng cabinet revamp, pagpapalit sa mga gabinete. Hindi po. Hindi yan ang kailangan. Ang kailangan sa ngayon, magbitiw ang kasalukuyang adik, incompetent, at corrupt President of the Republic of the Philippines. At kung hindi po siya magkusang loob na magbitiw, kailangan po patalsikin po ang Pangulo na yan sa pamamagitan ng people power. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mas maganda po na ulitin natin ang nangyari noong 1986 kung saan ang tatay ng kasalukuyang Pangulo sa katauhan ni Ferdinand Marcos Sr. ay pinatalsik po at kinidnap din ng mga Amerikano directly from the Malacanang. It happened on February 25, 1986. Sa kasagsagan po ng people power kung saan milyong mga Pilipino ang nagtipon-tipon sa EDSA. So ngayon po, kapag ang mga Pilipino ay muling magtipon sa EDSA at hilingin ang pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo, ang military po at sa tulong ng Amerika, sigurado po na babaliktad sa panig ng sambayan ng Pilipino at ang Amerika, katulad ng kanilang ginawa sa Venezuela, ay tutulong din po upang kidnapin si Bongbong Marcos at dalhin sa Amerika at doon litigsin. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong Pangulo po natin ay talagang bangag. He has no competence to manage the country. Tingnan po ninyo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, habang ang Russia at ang Amerika ay nagagalit sa ICC sapagkat hindi po kinikilala ng mga bansang ito ang jurisdiction ng ICC sa kanilang bansa. Ganon din naman ang katotohanan na hindi rin kinikilala ng bansang Pilipinas ang jurisdiction ng ICC sapagkat tayo po ay hindi nakasapi. Ngunit hanggang ngayon, ipinaaresto pa ang ating senador na si Bato de la Rosa at si Bongo ayon sa balita pagkatapos na kanilang ipinadala at ipinakulong sa dahig ang dating Pangulong PRRD. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Itong ginagawa ng adik na Pangulo at magnanakaw na si Bongbong Marcos ay talagang wala pong kahihiyan ito. Wala pong katiting na pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng kanilang mga kalaban, inaakala nilang threat sa kanilang panunungkulan, ipakukulong, ipadadala sa ICC. Samantalang ang Russia at ang Amerika, ang Russia ay pinaaresto ang mga judges ng ICC. Ang Amerika naman, prinis yung financial accounts ng ICC. So, napaparalyze po. Pero ang Pilipinas patuloy na kumikilala at nakikipagtulungan sa ICC upang ang ating mga opisyalis ibinoto ng bayan. Si Bato de la Rosa, si Bongo, number 1 pa nga sa ng 2025 election, nanguna sa senatorial slate. Ang dating Pangulong PRRD pinadala sa dahig, pinakukulong.
So ito po ay talagang panluloko sa sambayan ng Pilipino. Sinasabi po natin ang budget ng 2025 is one of the most anomalous, most corrupt budget that we ever had. At dito sa budget ng 2026, ginaya lang po. Kumbaga, kung ano ang 2025 budget, ganun din ang ginawa sa 2026 budget. So, ang ibig po sabihin ay corrupt din po, anomalous itong 2026 budget. Even more than 2025. Sapagkat ang ginawa po dito sa 2026 budget, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung budget para sa DPWH na naging which was the subject of the controversy in 2025 budget worth trillion in terms of flood control projects, mga ghost and under quality flood control projects. Yan po ay inilipat in terms of ayuda, yung AIC, yung tupad, at yung iba't ibang klaseng ayuda na kung saan ito po ay mas matinding korupsyon din o kahalintulad na korupsyon ng DPWH sapagkat ito pong tupad, ito pong AIC na ito at makahalintulad na ayuda. Ito po ay nakakarating lamang sa mga tao na pinipili nila, mga tao in terms of actually ito po ay panunuhol. So ang pumipili dito kung sino ang susuhulan sa bawat barangay ay yung mga barangay chairman na kung sino lang ang mga kanilang gustong bigyan. Mahigit sa kalahati ng perang nakalaan dapat sa mamamayan in terms of ayuda ay napupunta din sa mga congressman, mayor, barangay chairman. So in other words, nag-iba lang ng bihis in terms of corruption din po sa ibang anyo. Kung dito sa 2025 budget, ang korupsyon ay sa pamamagitan ng ghost projects ng DPWH. Dito naman ay pinatutupad ng DPWH under 2025 or 2026 national budget. Yung trilyon na halaga ng mga ayuda ay inilipat lang po sa DSWD at sa local government down to the barangay level na kung saan ito po ay paghahati-hatian naman ng mga mayor, mga barangay chairman, mga DSW officers. So in other words, wala po talagang substantial na pagbabago sa bahagi ng gobyerno kung paano malutas ang problema ng korupsyon. Sapagkat mismo ang presidente ang ugat ng korupsyon. Ang presidente ang nasa likod ng sindikato ng pagnanakaw ng pira ng sambayan ng Pilipino. At habang sila po ay nagpapakasarap, namamatay sa gutom, sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Tingnan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya naman itong mga opisyalis ng ating pamahalaan, halimbawa po dyan, congressman ng Quezon City, anak ni Rapi Tulfo, ni Senator Rapi Tulfo, sa isang gabi, dalawang gabi sa Los Angeles, USA, gumastos po ng 6 million sa nightclub. Imagine. At marami pong mga opisyalis ng ating gobyerno na talagang namumuhay ng maluho. Isang congressman na pabalita itong atay di sa Quezon City pa rin. Buwan-buwan na sa abroad.
pera ng bayan ang ginagamit po. Samantalang yung pera na yan ay dapat maggamit for developmental purposes para sa kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. At ito pong nangyayaring ito mula po nang umupo ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos ng 2022. Ngayon po ay 2026 na. 2 taon na lamang po. Almost 2 years na lang matatapos na yung kanyang panunungkulan. Pero wala pong nagawa kundi magpahirap sa sambayan ng Pilipino. At ngayon, 2026 to 2020 ay lalo pa pong mahirapan ang sambayan ng Pilipino sapagkat wala namang ginagawang paraan ito para masulbat, matugunan ang mga basic na problema ng mamamayan. Ang nakakalungkot pa, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, malaki po ang ating paniniwala given the situation nowadays na itong si Bongbong Marcos ay hindi po ito bababa sa 2028. Ito po ay magdideklara ng martial law. Gagayahin ang ginawa ng kanyang ama. Yung kanyang ama supposedly magtatapos ang termino ng 1973 under the 1935 Constitution. Hindi na po dapat, he could no longer be re-elected because he was elected once in 1969. So under the 1935 Constitution, which then in effect, he could no longer run for election in 1973. Pero ano pong ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. September 21, 1972, he declared martial law. And because of that declaration of martial law in 1972, he lasted in office until 1986 when he was ousted via EDSA 1. So, ang gagawin din po ni Bongbong Marcos, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bago mag-2028, magdideklara po ng martial law. Magagawa po ba ng kasalukuyang Pangulo? Definitely po. Pagkat binabayaran niya ang mga general ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP, si Gibo Chodoro, si Browner at mga ibang generals, binabayaran po ng bilyon in terms of ghost project sa Armed Forces. In the same way na ganun din po sa PNP. Chief ng PNP si General Nartatis at itong si John Vic Remulla. Sila po ang mga head dyan sa PNP. And they are being paid with millions kapalit ng kanilang unconditional loyalty to their commander-in-chief in the person of BBM. Kaya po itong mga nasa gobyerno, ito po ang kanilang sindikato at ang ultimate goal niya, magdeklara ng martial law bago dumating ang 2028 in order for them to perpetuate in power. Kaya nga po, ang panawagan natin sa sambayan ng Pilipino, let us be vigilant and let us be courageous enough na huwag tayong matakot na ipaglaban ang karapatan nating mabuhay ng masagana for the sake of our children, grandchildren, and posterity. Kailangan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, panindigan po natin ito. We are lucky sapagkat meron po tayong social media na kung saan anumang mga pananaw natin ay makakarating agad sa ating mga kababayan. Pero kung ang ating mga kababayan po ay magwawalang bahala dito, darating po ang punto na talagang tayo ay matutulad sa Iran na dapat po huwag na nating
hayaan na humantong pa tayo sa ganong kalagayan na kung saan ang mga Iranians, in order for them to survive, ay napilitan na talagang mag-angklas laban sa kanilang pamahalaan. At ngayon po, marami ng libo-libo ang namamatay because they are under civil war. So huwag na nating hayaan na umabot pa po tayo sa ganon. Pilitin natin patalsikin ang kasalukuyang pangangalaman. At nananawagan po tayo to those people in uniform. Samantalahin nyo na po mga kasundaluhan at kapulisan. Alam po natin, marami sa inyo ang talagang nasusuka na sa nasusuka sa pamamaraan na kung paano minamanage ng kasalukuyang pamahalaan ang ating gobyerno. Meron ng mga kasamahan kayo na nagpapahayag ng kanilang mga pagtutol sa mga nangyayari ngayon. Huwag po kayong matakot sapagkat ang inyong pananahimik, ang inyong patuloy na katapatan sa inyong sinumpaan na maging loyal sa chain of command ay nagiging encouragement on the part of your Commander-in-Chief para lalong gaguhin ang mga mamayang, ang sambayan ng Pilipino na inyong pinanumpan na dapat ninyong paglingkuran. Sapagkat inuulit po natin na ang katapatan sa saligang batas, ang katapatan sa inyong Commander-in-Chief, yan po ay ginagawa upang maprotektahan ang tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Take note that the Constitution was made to protect the highest interest of the Filipino people. In the same way that the President has to be protected, has to be followed, because the President is ought to serve the general welfare of the public. The President is ought to serve the interest of his constituents, the Filipino people. So much so that when that President runs counter to his oath of office in the sense that he does no longer serve the real interest of the Filipino people, then tungkulin po ng military at ng kapulisan na iyang Pangulo na yan ay dapat patalsikin sapagkat siya ang tunay na kalaban ng sambayan ng Pilipino. At ang tungkulin ng military at ng kapulisan ay protektahan ang sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.